Ang atin pong kagalang-galang at minamahal na Monsignor Celso Ditan. Si Monsignor Ditan po ay 89 years old na. Siya po ay Monsignor at most senior sa amin lang. Sino ba kasama po niya sa kanan niya? Si Father Yulito Ignacio. Alam niyo po, napakabait ng paring yan. Talaga po, sabi ni Cardinal Sin, na si Father Yul, sabi niya, was conceived without original sin. Sabi ko naman, baka naman po mali theologically yun, baka naman hindi conceived without original sin, but born without original sin. At ito po naman si Father Joseph Alonso, amin pong parish priest sa San Roque Parish, dun sa Sampaloc. Napakabait po din yan. Dati ko pong estudyante at nagpapasalamat ako at nagulat ako. Sinabi ni Lusing sa akin, darating siya at dumating nga po. At mga minamahal kong mga kamag-anak, mga sisters, mga kapatid, kaibigan kay Kristo, lahat ng mga kaibigan ko, no? Patawarin po ninyo ako na hindi naman ako magtatagal sa pagsasalita. Ngunit mamaya meron akong sorpresa sa inyo. Yan. Abangan. Anyway, alam po ninyo, ang isang benefit ng pagtanda ng isang tao, no? Mas naiintindihan niya ang maraming bagay. At mas naunawaan niya, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga maraming bagay at lalo na sa banal na kasulatan. Nung bata pa po ako, na pare, madalas ko nang nababasa at naririnig that God is love. No? God is love. No? Okay, paulit-ulit at ilang beses ko na rin po namang isinasermon yon. Ngunit ngayon, natatanto ko, ang lalim pala talaga ng kahulugan nun, na ang Diyos ay pagmamahal. Puro pagmamahal. Walang katapusang pagmamahal. Walang hangganan at makapangyarihang tunay ang kanyang pagmamahal. Alam po ninyo, naisip-isip ko, narinig ninyo naman kanina sa gospel. Sabi niya ng ating Panginoon, the Sabbath was made for man. Tayo lahat, bawat isa dito sa atin, pwede nating talagang isipin, at totoo naman, hindi naman ito pandaraya sa ating sarili, na sabihin natin, ako ay mahal ng Diyos. At ang pagmamahal niya sa akin ay parang ako lamang ang tao dito sa mundo. Hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal dahil sa dumarami ang kanyang minamahal. Hindi katulad natin, habang dumarami, medyo numinipis ang pagmamahal natin, medyo lumalabnaw. Pero ang Diyos, pag minahal ka, yung pagmamahal na yun ay hindi bumabawas sa pagmamahal niya sa iba at hindi rin naman nagbabawasan ang pagmamahal niya sa iyo dahil minamahal niya ang iba. Kanya nga po, alam nyo, ang Diyos, ginagawa niya lahat upang bawat isa sa atin ay mapabuti. Hindi po maling akalain, at tama po ito, theologically, na ang Diyos talaga namang inaayos ang lahat sa mundo para sa ikabubuti natin.
para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ko. At yung mga bagay na para bagang hindi konektado, actually, ginagamit yun ng mundo upang ang kanyang plano sa iyo personally ay mangyari at magkatotoo. Natatawa ho ako lagi doon sa kwento ng tatay ko sa akin. Kalain nyo yung tatay ko nagpunta naman po sa States. Pagkatapos na siya ay makapasa ng board exam dito, engineering. Alam nyo, sa pinagmamalaki ng tatay ko, sabi niya, top 10 ako sa board exam. Sabi sa tatay ko, ba't mo nalaman? Ako, nakapasa ako Sabi niya, nakapasa kay paano ka namang top 10, tatang? Kasi siyam lang kami nag-exam. So, nagpunta po siya sa States, nagtrabaho sa Alice Chalmers sa Massachusetts. At doon, siyempre maraming karanasan at marami rin naman nakilalang magandang babae, Amerikano pa. Nakita ko po yung litrato ng isa. Akala ko nga, dating girlfriend niya o naging girlfriend niya, pero hindi naman sila natuluyan. At yung tatay ko po, may edad na, hindi pa nag-aasawa. Hindi pa nag-aasawa. Pagkatapos, na-assign naman siya sa Bataan, sa electric plant doon. At nagpunta siya sa Bataan, sumakay siya sa bus. Walang masyadong kotse noon. Nung malapit na siya sa Orion, Bataan, uminit yung radiator ng bus. Kaya napilitang tumigil. At alam niyo po ba, tumigil sa harapan ng poso na kahit na nung bata pa ako nandoon pa, ngayon wala na. No? Poso sa harap ng bahay ng nanay ko. At yung tatay ko naman, nakaupo sa may bintana ng bus, malapit sa bintana. Napatigil yung bus doon sa tapat ng bahay ng nanay ko. Nagkataon naman, yung nanay ko nasa tindahan nila. At sabi ng tatay ko, nung makita niya ang nanay ko, nako, uminit ang kanyang puso. Pagdating niya doon sa Orion, tanong niya kay Benito na kanyang pinsan na nakapag-asawa ng taga-Orion din, sabi niya, may maganda akong babae nakita. Hindi kalayuan dito. Hindi ko alam kung saan yun. Sabi ni Benito, siguro sa Kalangusan, siguro yun si Ansyon. Kaibigan ng kanyang asawa. Pang-asawa doon. So, ginawa ng tatay ko, kinabukasan. Nagpunta na sa bahay ng nanay ko at sabi sa lola ko, Lola, i-inspectioning ko po ang ilaw ninyo. Di pinapasok naman ng nanay ko, ng lola ko. Ngayon pala, ibang ilaw ang ini-inspection. At nagustuhan nga niya, sa madaling salita, naging mag-asawa sila. Sabi ko, naisip-isip ko, kung hindi uminit ang radiator ng bus at hindi tumigil doon, hindi sila nagkita. Hindi rin sila naging mag-asawa. Hindi rin ako napanganak. Kita nyo nga naman, hindi mo sukat akalain yung mga koneksyon na yun. Sino mag-aakalang pag-init ng makina, iinit din ang puso ng lalaki? Sino mag-aakala nun? Ganun ang pamamaraan ng Diyos Marami pong special, ginagamit ng Diyos. Sabi nga, He makes the forces of the universe converge for your good and my good. Not in competition, no, but always to produce harmony in the world. Yun ang gusto ng Diyos
kayo din, itong pagtatagpo natin dito. Paano ko ba iisipin na makikilala ko kayo? No? Paano iisipin na magiging kaibigan ko kayo? No? Paano ko iisipin na hindi ko man naisip na aabot pa ako ng 84 years old. Alam niyo po, nung bata ako, dahil madalas ako magkakasakit, akala ko, makaabot ako ng 36 years old, masaya na ako. Abay, nung umabot ako ng 36, gusto ko pang mabuhay. At nung umabot ako ng 50, gusto ko pa rin mabuhay. At ngayon, 84 na ako, buhay na buhay pa. Ano? Gusto ko pa. Gusto ko pa rin. Pero, all of these things, and all of the happenings in our lives, ang isa pong kaligayahan natin sa langit ay ang makita kung paanong inayos ng Diyos ang lahat para sa kapakanan natin. At magugulat tayo. At magugulat tayo na yung palang inaakala nating disgrasya, yun ang napakalaking grasya sa ating buhay. At ako po, kung balik-tanawin ko yung aking buhay, marami akong, ayoko na mabuhay. Nangyayari. Pero pagkatapos, lumilitaw, kay ganda pala ng pagkakaayos ng Panginoon sa mga bagay na ito. Kanya ako po'y natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon na inayos niya ang lahat para tayo'y magkilala, para tayo'y maging magkaibigan, para mapaglingkuran niyo ako, at para tayo'y magkasalo-salo sa araw na ito. Salamat sa Diyos at salamat sa inyo. Ngayon po, at ito naman ang natanto ko rin. Habang ikaw naman ay tumatanda, nalalaman mong lahat naman ng biyaya, lilipas. Lilipas. Na? Una, kung lalaki ka, makakalbo ka. Buhok mo rin lilipas. Mabubungi ka na. Babawasan na ang iyong at hihina ka na. Kanina po, pinaalala sa akin ng Diyos, kalahin nyo, nanay nung aking isang kaibigan namatay. Ang libing ay kanina at pinagmisa ako sa libing, 91 years old. Not bad. No? Ang ganda. May kaya naman siya, mayaman naman siya, may 4 na anak, may 10 apo, may 13 apo sa tuhod. Ano pa naman ang nanaisin mo? Pero lahat ng yan, tapos lilipas. Mawawala sa kamay mo. At kinakailangan ang ibinigay sa iyo ay iwan mo o ibalik mo sa nagbigay sa iyo. Inya po yan, natatanto ko, wala kang talaga may pagmamalaki sa buhay na ito. Wala. Lahat ng yan. Kahit na kasing yaman ka ni Henry C., kayamanan mo, iiwan mo. Nakakatawa nga ako minsan, di mo na alam kung sino sabi nga sa Biblia, to whom will you leave them? Ari-arian mo. Katulad yung isang taga-Hawaii, nagpunta ako doon, nakakatuwa po eh. May nag-tour sa akin, tinuro sa akin yung isang bahay. Bishop, yung bahay na yan, alam mo, yung may-ari niyan ay successful, mayaman, no? Nag-hire ng driver. At yung driver naman niya, nagsilbi ng matapat. Abay, akalain ba naman yung bishop namatay, heart attack. Yung may-ari ng bahay na yan. At alam nyo ba, sabi niya, yung misis, nagustuhan yung driver. Kanya, napangasawa yung driver. Sabi nung driver, ito po, kanya ko na hindi malimutan yung istorya, I did not
I thought I was working for my boss. I did not know he was working for me. Totoo. Hindi mo alam kung kanino mo iiwan eh. No? Ha? Kanya, mabuti na lang, isipin mo na kung ano ang iyong gustong iwan, kung paano mo iiwan, kung kanino mo iiwan, at kung nakahanda ka talagang ang lahat ay iwan. Ngunit, ito naman na natatanto ko. Ang iniiwan natin, basta hindi lang natin ito talagang kinakapitan, ay maialay naman natin upang ating muling matagpuan sa puso ng nagmamahal sa atin, sa puso ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Nothing assures, the church assures us, nothing that is good in this world will disappear. It will only be transformed and will be found by us again purified and more beautiful than before. Kanya, yung mga nakakalbo, siguradong may wig kayo. Yung mga humihina ang tuhod, siguradong lalakas kayo. At kung nawala man ng halimbawa ang kayamanan, ang Diyos ang magiging kayamanan ninyo. Ayan po, basta po yung iniwan natin ay ialay. Yun ang importante. Na hindi ka basta-basta nag-iiwan, kundi ikaw ay nag-aalay ng lahat ng yaman na kaloob sa iyo. So, I thank the Lord and I offer the Lord my life, and may He accept it. I don't know how long I will stay in this world. Ang ambisyon ko sana po, 120 years. Pero kahit na gano'n lang kahaba, ang ambisyon ko na lang Lord, mahaba man o maiksi, basta para sa iyo at para sa kapwa ko. Amen.